Chairman George, at makukulong ka na ng habang buhay. Dahil nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng COMELEC ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction of DPH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Attorney Harold Respicio nagsampa na ng cybercrime sa lahat ng kabalbalang ginawa nito si George Garcia sa mamamayang Pilipino. Harap-harapang pangdadaya at pambabaliktad ng milyong boto ng ating mga kababayan. Isa na nga rito sa masasampang kaso kay George Garcia mga kapatid, ang system interference. Ano nga ba ito mga kapatid? Ito ang paggamit sa isang machine na hindi authorized. Mga equipment na hindi authorized o kapag minamanipula mo ang mga datang nakasalang sa isang system upang mapalitan ang mga laman ng data at papasok ang mga gagamitin nila sa kanilang pandaraya. Ayun na nga ang ginawa nitong si George Garcia mga kabit at ng COMELEC noong nakaraang halalan. Ang kailangang gamitin ng COMELEC ay ang inaudit ng ating batas na automated counting machine ay ang version 3.4. Ang ginamit nitong COMELEC at ni George Garcia ay version 3.5 na halata talagang may pandarayang magaganap. Mismong sa bibig din ni George Garcia mga kapatid na nakialam sila sa gitna ng eleksyon o butuan na manipulahin ang mga resulta ng eleksyon. Hindi lang yan mga kapatid, inamin din niyang nagdilit siya ng 5 milyong boto noong naging halalan. Kaya mga kapatid, pakinggan ho natin itong magiging payag ni Attorney Harold Respicio patungkol nga sa isinampa niyang kaso dito kay George Garcia. Makipakulong si Chairman George Garcia. Chairman George, at makukulong ka na ng habang buhay. Dahil nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa COMELEC noong nag-interfere sila ng ating computer systems nung eleksyon? Number 1, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Ayun na nga mga kapatid, sa ginamit ng inaudit ni George Garcia, hindi siya sumunod sa batas na kailangang gamitin ay 3.4. Gumamit siya ng kanyang sarili na 3.5 version ng automated machine. Kaya mga ka-update, talagang may binabalak po silang pandarambong noong naging halalan. Kaya maraming mga Pilipinong sigurado sa kanilang mga binoto, mga ka-update, na hindi tumugma. Kasi nga mga ka-update, nagsilabas yung mga naging resulta na hindi tumutugma ang kanilang boto sa mga nanalo. Di ba mga ka-update? Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokolate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadali na kaagad ng trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete
ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, didelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa nung nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina nung nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakialaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng COMELEC ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Naku po, ayan na nga mga ka-update, yung mga nagbayad ng milyong-milyon dito kay George Garcia para manalo sa halalan, mukhang kukulangin pa nga daw, sinabi ni Atty. Harold Respicio, sa sobrang dami nilang isasampang kaso sa mga kabalbalang ginagawa nitong tokmol na to. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028 na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan po natin, ang tenure ng mga COMELEC commissioner ay rolling 7 years at siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang mag-lead ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Wag na po! Gusto nyo pa rin po ba ng dayaan? Wag na po! Kaya po namin isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Tandaan po natin na ang gravamen ng case ng system interference ay basta nag-interfere ka. Hindi na mahalaga na yung pag-interfere mo ay para magtanim ng daya o hindi. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon kasi inamin na lahat ni Chairman George na nag-interfere siya sa software at nag-interfere siya sa equipment sa pamamagitan ng mga intermediary server at pag-delete ng mga data. Kung meron mang dayang ginawa o hindi po yun ang mahalaga. Ang gravamen po ng krimen ay nag-interfere ka, nakialam ka na hindi naman dapat. And that simply, merong dahilan para i-prosecute na kaagad criminally itong si Chairman George Garcia at ipakulong na siya habang buhay dahil mahigit na 50 million counts itong kaso na ito. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon dahil lahat ng ebidensya po ay nasa media na inamin lahat ni Chairman George ang lahat ng interference na kanyang ginawa. Kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming general. Ibig sabihin, kampi namin ang Panginoong Diyos at ang militar sa ating bansa. Nagkaroon ba ng dayaan noong 2025 elections? Nagkaroon ba ng nakawan ng boto ng sambayanang Pilipino? May mga very disturbing signs. At yun po yung gusto nating malaman sa kaso na sinampa natin ngayon. So, a group of bishops and retired generals and civil society leaders nagsampa po ng complaint dito sa NBI dahil gusto nating malaman ang katotohanan. May tatlong allegations po tayo essentially. Una, kasi yung certified and audited na software program na 3.40 na dapat i-install sa lahat ng automated counting machines in all precincts nationwide, pinalitan nila ng unaudited and uncertified program 3.50. Yun pong una. Pangalawa, nasa batas kasi required na lahat ng election returns galing sa ACMs, counting machines, sa lahat ng presinto nationwide, dapat directly na ipapadala yan sa COMELEC Central Server at sa 5 transparency servers tulad ng PPCRV, Media, NAMFREL at yung dominant political parties.
Pero hindi ganyan ang nangyari. Pinadaan nila sa isang intermediary server or system doon sa data center 3. At ito yung unang tumanggap ng proseso at ng consolidate ng election results data bago pinadala sa PPCRV, sa NAMFREL, sa media at dalawang dominant political parties. So, gusto nating malaman, nagkaroon ba ng alteration or manipulation o dayaan? So, that's why po, in-invite natin ang itong NBI na pwede bang imbestigahan ninyo para malaman natin ang katotohanan. So yun lang po, Chairman George Garcia, hindi po lahat ng Pilipino ay bulag at takot at natutulog. Mahaba po ang kamay ng hustisya. Kung may ginawa po kayong kalokohan, maabot at maabot din po kayo ng kamay ng batas at mapapaisalalim kayo sa batas ng Naku po, George Garcia, yan mismong bishop ang nagsalita na mananagot ka sa kabalastugang ginawa mo. sa batas at justisya ng ating bansa. So yun ang po, no? Ito po, si former president ng Financial Executive of the Philippines, no? Si Franklin Isaac, may gusto siyang explain sa inyo. Pagbigyan mo natin siya ng pagkataon. Maraming salamat, Alex, Harold. Kami po yung, sa unang-una po, ang PNP Trio po, na-form namin, si General Ellis at si Gas. Nag-umpisa po kami noon at nag-iimbestiga po kami. Ang naging problema po namin noon, hindi namin makuha yung mga data. Kaya nag-file kami ng case after case hanggang nag-mandamus. Hanggang sa Mandamus 1 and Mandamus 2, hindi po kami sinasagot ng COMELEC. Kaya po, nandito kami, tulong po nitong ating mga abogado, that we should now file dito sa NBI po para sila na mismo ang mag-imbestiga at makuha sana at ma-validate po yung prosesong binabanggit kanina, Alex, dito, that the process itself can really be audited by the NBI people. Yan po ang inaasahan namin dito. Pag nagawa po nila yan at lumabas ang katotohanan, yan po ang magiging resulta. Kaya itong ating mga marami po kami dito at naniniwala po kami na hindi na dapat maulit yan sa 2020. Yun lang po. Sir, are you also asking for a recount? Kasi kanina We are that was not asking for a recount. We are not asking for the nullification of the results of the 2025 elections. We just want to establish meron bang nagkaroong dayaan, manipulation, alteration of the electoral results. No? We just want to establish kung merong criminal culpability yung COMELEC. No? So that's why we're inviting NBI to make this investigation. in the hypothetical situation na yung inyong suspicion ay ma-confirm in the investigation. Now, we're just speaking in conjectures here. Now that you're saying that you're not asking for a recount or nullification of the results, exactly, bukod sa pag-determine ng criminal liability, sabihin na natin dun sa mga inireklamo ninyo, ano yung nakikita ninyong implications nitong complaint niyo and the investigation that will ensue? We're taking it one step at a time. Itong sa NBI, ang kanilang mandate and jurisdiction is only up to the investigation and criminal prosecution. I don't think they don't have in their mandate for the nullification of the results. So hanggang doon na muna tayo. So we're taking it there one step at a time. But we are also preparing that pag nag-convene itong 20th Congress at nagkaroon na ng panibagong Senate Committee Chairperson, yung Electoral Affairs and Reforms Committee sa Senado will be asking for a Senate investigation on this so that we can present all our allegations and complaints. We just want you to comment on this statement from the COMELEC regarding this complaint because I understand this was announced beforehand. I'll just read the exact statement. Bukas po tayo sa kahit anong investigasyon na pagsusuri patungkol sa nagdaang halalan. Pinagkakatiwalaan po ng sambayanan ng NBI at ganun din po kami sa komisyon. Lahat po ng mga binabanggit nila ay matagal at paulit-ulit na po naming nasagot at pinabulaanan. Masasabi po namin sa pangkalahatan ay naging maayos, matapat, bukas, tahimik at kapanipaniwala ang resulta ng halalan. Ito ay pinapatunayan mismo ng mga grupo
na nagmasid at sumubaybay sa halalan tulad ng PPCRB, European Union, iba't ibang embahada, simbahan, paaralan at mga pampubliko at pribadong organisasyon ng bansa. Ang mga ganitong hindi pagsang-ayon o salungat ng paninindigan ay atin pong inaasahan bilang isang larawan ng malusog na demokrasya. End statement. Sir, your comment on this. Hindi totoo yan. In fact, distortion of the truth. Yung simbahan actually is questioning the results of the elections. No? At maraming CBCP, maraming bishops who are actually questioning the results of the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa complaint na ito. Dito sa NBI complaint na pinayad natin ngayon. Pangalawa, yung sa EU, alam niyo po, there was already a report na nirelease ang EU. They are actually questioning the transparency and integrity of the results of the 2025 elections. So hindi po totoo na sinasabi niya na sinusuportahan na malinis at may integridad at credible yung naging resulta ng 2025 elections. No? Gusto ko lang sabihin, dagdag, kasi kanina doon tungkol sa Mandamus, may pending petition tayo sa Korte Suprema. Ito naman concerning doon sa legal compliance implementation of Section 31 of 9369. Kasi itong Section 31, RA 9369, sinasabi po doon, yung manner of counting sa precinct level dapat po ay manual. Manual po. Hindi po ini-implement ng COMELEC yan. So, ginawa ko natin, umakyat tayo sa Korte Suprema, pending po ang petition natin ngayon dyan, to implement Section 31 of 9369. Ibig sabihin po, manual counting sa lahat ng presinto po. Electronic ang transmission, no? Ang canvassing, pero manual counting sa precinct level. Ibig sabihin po, ang effect po nito, this is a hybrid election. Napaka-specific po, napaka-klaro po ng provision po na yon sa RA 9369, which is the amended law on automated election law system in the country. Are you open to the possibility na baka mag-recount ito kung sakali? I mean, now that It's you're not asking for recount. We are not yet there. We are not yet there. No? But anything is possible. We just want to establish the truth right now. We want an investigative government body to determine the truth. And in our case, this is the NBI. So, ang papag-usapan po natin for today is medyo sensitive na topic. So, this is regarding the case po of Miss Sofia Marigi Coquilla of Tagum City. Yung yung pinapaya sa loob ng bahay nila, tapos daw ng halos 38 times using a cutter and other weapons pa. And at present, there are already 2 suspects already po under the custody ng police. And isa po dun is nasa 17 years old if I'm not mistaken. And then yung isa po nasa 15. So, explain ko na lang po sa inyo ano yung mga possible liabilities ng mga suspects dito in this situation po, and magbigay na lang din po ako ng personal opinion kung whether or not dapat na ba talaga ma-amend yung batas natin regarding the age of criminal liability of minors. So, i-play ko po muna tong news article from GMA News para mas maging idea po talaga kayo ng facts ng magiging discussion po natin for today. 38 beses ang isang babae sa Tagum City matapos siyang nakawan. Nahuli na ang 2 sa 4 na suspect na pawang menor de edad. Nakatutok si Arjun Relator ng GMA Regional TV. Wala ng buhay nang matagpuan ng ama ang kanyang 19 na taong gulang na babaeng anak sa loob ng kanyang kwarto sa Barangay La Filipina, Tagum City, Miyerkules ng umaga. Sa investigasyon ng Tagum Police, pinasok ng mga kawatan ang bahay bandang 1:00 ng madaling araw. Nawawala ang mamahaling laptop at iba pang gadgets, 2 relo at pera ng biktima. Matupad sa suko nga ang posible is katong ginong gabat 38 stab wounds ihap sa itong suko. Nung dasa yang So, pwede nyo po basahin na lang to kasi Cebuano and or Bisaya po yung dialect ngayon ni Lieutenant Colonel Deles. Baka po hindi nyo maintindihan. So, basahin nyo lang po to, naka-translate naman to siya. kanaming kamatayo. Ang focus sa konsapihan na po nagpipit sa may liog niya. Posibleng tinanggal daw ng mga salarin ang sliding glass window sa likod ng bahay kaya sila nakapasok. So, siya nga, pag-interview ito sa katong mga dinakpan, pero kung daw kalihog ang biktima kayo na surprise po sila, nabulag dapat pa. Ito nga ilang ikuan lang niya, kaya nakita ang ilang lang yung nauna, kaya nakita na ilang naong, naglog sila nga, mapalupan sila, madakpan sila. So, ilang lang ibugta to. Wala rin daw narinig na ingay ang mga magulang ng biktima. Sa CCTV ng kapitbahay, nakilala ang mga suspect na ilang beses nagpabalik-balik sa pagdaan sa labas ng bahay ng biktima, isang araw bago ginawa ang krimen.
Sa hot pursuit operation, sa tulong ng mga witness, kinagabihan na aresto ang 2 sa 4 na mga suspect na pawang Okay, so may binanggit po yung news dito na hot pursuit. So explain ko lang din po muna yon. So hot pursuit po, this is a form or a manner of warrantless arrest po yan sa bansa natin under our rules po yan, under our laws. Okay, so hot pursuit means na if there is a recent crime committed tapos under pursuit po or hinahanap or hinahunt yung mga akusado, so kahit po walang warrant of arrest, pwede po mag-conduct ng arrest. Basically is yung mga police officers po natin and even private citizens po, okay, under the doctrine of hot pursuit. Yan po yung one of the exemptions in arresting an individual without a warrant of arrest. Okay, so again, if there is a recent crime committed tapos hinahabol yung mga akusado na yon and or may personal knowledge po yung private citizens or the police force na yung mga taong yun na gusto nilang arestuhin is most likely the accused po, then they can be arrested under the doctrine of hot pursuit. Okay? mga minor de edad, isang 17 anyos at isang 14 anyos na mga taga Davao de Oro. Isa sa kanila may record na sa kasong snatching noon. Maliban sa maninakaw ng mga gamit, na-recover din ang dugo ang 2 klase ng kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak sa biktima. Robbery with homicide ang kakaharaping kaso ng mga suspect. Itong 17 years old, pwede na ito na tumapas ka. Kaso, kung walang taog, discernment, ikan sa CSWDO. Tapos, kining isa, mo pang i-refer, ginamon dito sa CSWDO, kinang Balawad, na below 15 years old, dito pa ng kaso. Okay, so wait lang muna. So kung makita po ninyo doon, binanggit ng ni Lieutenant Colonel Deles yung discernment. Kukuha daw sila ng discernment ng certification na may discernment yung 17-year-old from the appropriate government office. Okay? So yan po kasi yung difference pag 15 pataas na yung nag-commit ng crime. May requirement po kasi na dapat acted with discernment para posible po siyang magka-criminal liability. So ibig sabihin po ng discernment is kung alam na ba nung minor yung ginagawa niya na criminal act yun. So kung alam na niya, pwede po siya magkaroon ng criminal liability. So yan po will apply para dun sa between 16 years old to 18 years old. Okay? However, pag 15 po or pababa, absolutely or totally exempted po talaga sila from criminal liability based po sa current laws natin. Anyway, tuloy po natin tong video. Hindi nasa kwan kayo, nag-coordinate karoon sa fiscal office para maalalayan po sa pagpahid sa mga kaso. Sinusubukan din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga suspect mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News or GIL Relator. Nakatutok 24 oras. Okay. Okay, so yan po yung magiging basis ng discussion natin. Ito po yung magiging facts po ng discussion natin. So I've already touched on some legal principles but nevertheless, I will still show you po the law itself po, yung RA 9344 natin. So currently po kasi ito yung batas natin na nag-govern sa ganung situation regarding the possible criminal liability or exemption from criminal liability ng mga minors po. Okay, so Republic Act 9344 po yan. An act establishing a comprehensive juvenile justice and welfare system, creating the Juvenile Justice and Welfare Council under the Department of Justice, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay, so RA 9344. So hindi ko na po i-discuss yung other sections dito, yung important lang naman nating ma-take note is yung age of criminal liability talaga. So kung makita po ninyo under section 6 minimum age of criminal responsibility, ang nakalagay po talaga dyan, a child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to section 20. So kung makita po ninyo, walang qualification. Ang nakalagay lang basta 15 ka or under, meaning 15 pababa, you are completely exempted from criminal liability. Okay? Mag-undergo lang nung intervention program pero wala pa rin siyang criminal liability, meaning hindi po siya makukulong talaga. Okay? And then yung next naman po ito-take note natin dyan, a child above 15 years but below 18 years of age shall likewise be exempted from criminal liability and be subjected to intervention program unless he or she has acted with discernment. So ito po yung isang magulo kasi sa batas dito kasi kung makita nyo, ginawa pa nila a child above 15, dapat diniretso na lang to a child 16 years but below 18 para mas straightforward. Pero anyway po, ang point nitong a child above 15, this is actually referring to dapat 16 to 18 years old po yung bata. Okay? Tapos kung wala siyang discernment nung ginawa niya yung criminal act, meaning hindi niya alam yung consequences or yung na possible criminal act pala yung ginawa niya, wala siyang liability, wala siyang criminal liability. However, if alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niyang criminal act yun, meaning he acted with discernment, pwede po siyang magka-criminal liability. Okay? Again, this applies for children who are age
ages 16 to 18 years old. So based po dun sa article na pinanood natin, sa news article, yung isa daw po according kay Lieutenant Colonel Deleres, if I'm not mistaken, is 17 na yung isang akusado. So yung 17 years old po, pwede po yun siya magka-criminal liability. Okay? So yan po yung batas natin, RA 9344, regarding the age of criminal liability po ng mga minors dito sa Pilipinas. Okay? So yung next question na lang natin, dito po sa isang akusado ngayon na 17-year-old, pwede po siya makonsider as acting with discernment kung ako po tatanungin kasi unang-una 38 times daw nila ginanon ba yung victim dito. So from there, alam nila na they are doing something wrong kasi they did that to assure na mawala talaga yung buhay or mapapaya talaga dito si Miss Coquilla. Okay? Plus the mere fact din po dito sa news report na pinlay natin kanina is nabulabog daw sila. According again kay Lieutenant Colonel, sinabi ito ni Lieutenant Colonel. Kaya ito po. So ito sabi ni Lieutenant Colonel Deles, sa initial na interview natin sa mga suspect, hindi umano nakagalaw agad ang biktima dahil na surprise din sa kanila. Nabulaga din. Kaya sa isip nila dahil nakita na ang kanilang mga mukha, natakot sila sa follow-up at maaresto sila kaya na lang daw nila. Okay, so from there kung makita natin yung purpose po kaya nila pinapaya si Miss Coquilla is to cover up their criminal actions. So it can be inferred from that reasoning na alam nila yung ginagawa nila na mali yun kasi it is for cover up purposes po nung robbery, yung attempted robbery nila na crime, di ba? So from there pero wait lang po, tanggalin natin yung color source na harangan pala. Ito kasi yung pang-block ko dun sa mukha ng mga minors kasi of course they are minors and they are still accused, therefore they enjoy the presumption of innocence. So out of respect, sundin ko na lang po yung procedure ng courts natin na sinesensor or binablock off yung mga name ng parties po or identities ng parties in a criminal case. So kung dito po makita ninyo, basahin nyo na lang po ulit yan. I-pause nyo na lang po para hindi ko na basahin ulit. Pero anyway, yung main point ko po talaga, from this reasoning, from this explanation ni Colonel Deles, we can argue or it can be argued na yung suspect na 17-year-old, alam nila na criminal action yung ginagawa nila. So therefore, posible pong ma-argue na with discernment yung action niya. So he can be held liable po for his criminal actions. That is the main point that I really want to convey po sa inyong mga viewers ko. Okay? So ngayon, ang next question natin, so I am just showing you this para makita po ninyo yung position ko kahit na dati pa during the 17th Congress, yung panahon ko po sa Congress. So yung bill po na yun dati nung panahon namin is naging House Bill 08858. This bill wants to amend RA 9344. Okay? Pero anyway, I would just show to all of you po yung participation ko dito. So kung makita po ninyo, okay, so una-una sa principal author, wala po ako dyan sa principal author kasi hindi ko po to na isip agad Pero when I got involved in this bill, medyo na-curious po ako. So I started conducting more research until eventually po I participated in this as a co-author po. So yan. So makita po nyo co-authors, journal entries number 8, Abayon. So ako po tong Abayon na to. This was in 2019-122. So makita po nyo, ang dami namin January 2022, 2019 na nag-co-author in this House Bill po. Okay? So my personal opinion is yes, it should be really amended as seen already dito as early as 17th Congress pa. Yun na yung isa sa bills na sinuportahan talaga back then. Okay? And the reason kung bakit, ito po personal ko na lang to, personal opinion. And the reason, one of the reasons po kung bakit sa tingin ko kailangan na siya ma-amend is because sa panahon po kasi natin ngayon, it is already digital age, di ba? And sa digital age po, it is very easy to access information po. Very rampant na yung mga shorts, reels, sa social media. Ang dami pong information talagang nagagather. Therefore, since information is very easily accessible at this day and age, yung mga bata po sa panahon ngayon is mas alam na nila kung ano talaga yung tama o mali, di ba? Unlike before kasi walang digital age, mano-mano pa talaga mag-research sa magazines, and then the most controversial matters na makikita po ng isang bata is galing lang sa news, di ba? Yung mga sensitive news. Pero ngayon, kahit na po walang news, kahit hindi ka na manood ng TV, as long as you have a cellphone, tablet, it is very easy for you to access information. Plus the mere fact po sa social media natin, kahit po hindi mo i-search yan, pag may mapanood kang isa, tapos tingin ng algorithm is yun yung hilig mo, lalabas at lalabas yung mga ganong type of content, diba, sa feed ninyo. Therefore, kung uulit-ulit yung ganong content, mataas talaga yung chance na yung mga bata at this day and age ay mas informed na po talaga sila kung ano yung tama or mali. And because of that po, that is one of the reasons why I believe that the age of criminal liability should be lowered. Okay? So, yan po yung position ko on the matter. So, I remember actually when I voted for this measure back then, merong mga nag-message sa akin
tungkol dito na bakit ko daw sinuportahan. Pero wala eh. Ako, from how I see it po talaga, yun yung observation ko. Na again, it is already digital age currently, so information is very easily accessible. Mas madali po natin malaman kung ano yung tama at mali. Plus the examples po pala na pinapakita sa amin before na inaabuso yung mga bata before because of the actions ng mga criminal syndicates. So yun po yung isa pang ginagawa nilang loophole na porket 15 pababa, automatic walang liability. So naabuso din po yung mga bata ng mga sindikato. Okay? So anyway, regarding this bill po, yung lowering of age of criminal responsibility, dun po sa minention ko ngayon tungkol sa mga sindikato. Of course, we can also add extra provisions naman po to protect the child when he or she is clearly being manipulated, abused, or exploited by criminal syndicates. Hindi naman absolute yan na pagsabihin mong 12 years old, automatic liable ka agad. Hindi po yung ganyan. We will also insert or we inserted mga protective measures din po dito for those that are being abused by adults. Okay?